Kilala ng lahat si Dagong Yanjin. Ang pangalan niya pa lang ay sapat na para magpalamig ng dugo sa gitna ng digmaan. Sa bawat laban na nilahukan niya, ipinamalas niya ang kanyang nakapanlulumong lakas. Pero bago pa man makasagot si Jiang Yi, lumapit si Bailey Changqing. Tahimik. Hindi mabasa ang ekspresyon. At walang pag-aalinlangan, tinanggap niya ang hamon. Maliwanag, siya ang haharap kay Dagong Yanjin. Nakitid ang mga mata ni Dagong Yanjin habang inilipat niya ang tingin kay Bailey Changqing. Sa pagitan ng tunay na mga mandirigma, ang lakas ay hindi kailangang ipaliwanag gamit ang mga salita, nararamdaman ito. At ngayon, naramdaman niya ang parehong pagkauhaw sa labanan mula kay Bailey Changqing. Pareho silang nabubuhay para sa digmaan. Walang sinabi si Dagong Yanjin. Sa halip, sumugod siya na parang isang rumaragasang bagyo. Ibinaba niya ang Dragonfly Cutter ng may napakalakas na puwersa. Napakabilis, masyadong mabilis para sa isang pangkaraniwang mata na masundan. Walang nakakita kung kailan iniangat ni Bailey Changqing ang kanyang square halberd upang salubungin ang atake. Pero narinig nila. Ang malalakas na tunog ng nagbabangga ang bakal ay kumalabog sa buong battleground, nagdulot ng malalakas na alon sa hangin. Ang lupa, na nawasak na ng mga naunang pagsabog, ay ganap na bumagsak sa ilalim ng matinding puwersa ng kanilang salpukan. Sa loob lamang ng ilang sandali, ang lupa sa loob ng 50 metro na radius ay bumuo ng isang malaking hukay sa ilalim ng kanilang mga paa. Nagbanggaan sina Bailey Changqing at Dagong Yanjin, at ang bawat hampas nila ay nagpadala ng malalakas na alon sa buong labanan. Isang matalim na ngiti ang sumilay sa mukha ni Bailey habang tinitingnan si Dagong Yanjin, nagtatanong kung ito na ba ang buong lakas ng kalaban. Inaasahan niyang mas malakas pa dito, since mula ito sa isang may reputasyon na tao. Sa isang malakas na atake, tinabig niya ang Dragonfly Kiri Blade ni Dagong Yanjin, napilitan itong umatras ng 3 hakbang. Ngunit sa halip na magalit, nakita ni Dagong Yanjin ang kasiyahan sa kanyang mata. Natagpuan niya na rin ang isang kalaban na kayang tapatan ang kanyang lakas. Samantala, si Woody na nakatayo sa malapit at nanonood ng may hindi matitinag na kumpiyansa. Alam niyang nangyayari na ang dapat mangyari. Ang titulo ni Bailey Changqing na Iron Fist, pagdating sa purong lakas, hindi pa siya natatalo. Maging ang mga kalaban na may ranggong kapitan, ay hindi nakayanan ang kanyang puwersa. Pareho nilang ginagamit ang lakas sa laban, kaya't ang labanan nila ay hindi magiging ordinaryo, isa itong magiging brutal na salpukan ng puwersa. At pareho nilang alam na sa gitna ng isang digmaan, ay hindi ito lugar para sa isang one-on-one na duelo. Walang pag-aalinlangan, tumalon si Dagong Yanjin palayo, nilikha ang espasyo para sa kanilang laban. Ngunit bago mawala, lumingon siya at itinuro kay Bailey ng isang matalim na tingin, isang tahimik na hamon. Nagkibit balikat si Bailey Changqing at tumingin kay Jiang Yi. Bilang isa sa mga pangunahing mandirigma ng Tenghu team, hindi siya kikilos ng walang utos mula sa kanyang kapitan. Tumango si Jiang Yi. Kailangang pigilan si Dagong Yanjin, lalo na't tanging si Bailey Changqing o si Liang Yu lamang ang may lakas upang harapin siya ng diretsyo. Sa pag-apruba ng kapitan, agad na kumilos si Bailey Changqing. Hinawakan ang kanyang function-painted halberd, mabilis siyang tumakbo patungo kay Dagong Yanjin, parang isang mabangis na lobo. Habang pinapanood ang labanan, alam ni Tsukamoto Nobunaga na oras na para kumilos. Kailangan niyang piliin ang kanyang kalaban. Nakasuot ng kimono, ang mga kamay ay nakatago sa maluwag na manggas ng kanyang kasuotan, maayos niyang bumaba mula sa langit at dumapo diretsyo sa harap ng mga puwersa ni Jiang Yi. Ang kanyang matalim na mata ay nakatutok kay Liang Yu. Mayroong tahimik na pagkaunawaan sa pagitan ng mga bihasang mandirigma, isang hindi nasasabi na koneksyon na tanging sila lamang ang nakakaramdam. Hindi ito ang kanilang unang engkwentro. Noong nasa Jiangning City, nais makipaglaban ni Liang Yu kay Nobunaga, ngunit pinigilan siya ni Jiang Yi. Noong panahon na iyon ay hindi pa siya magkakaroon ng pagkakataong manalo. Ngunit ngayon, hindi tiyak ang magiging resulta. Sa unang pagkakataon, nagbago ang ekspresyon ni Nobunaga. Dati-rati, tila relaxed lang siya, pero ngayon, ang kanyang mata ay matalim at puno ng pagtuon. Si Liang Yu ay humawak sa hawakan ng kanyang mahabang espada. Walang pag-aalinlangan, ipinaabot niyang malinaw kay Jiang Yi na siya ang haharap kay Nobunaga. Tumango si Jiang Yi bilang tanda ng pagsang-ayon. Habang naglalakad siya palayo, umabot sa kanyang isipan ang huling utos ng kanyang kapitan, kailangan niyang manalo sa anumang paraan.
Tumigil siya sandali upang tanggapin ang bigat ng mga salita, ganap na nauunawaan ang kahulugan nito. Hindi ito tungkol sa karangalan, ni hindi tungkol sa pagpigil. Ang layunin ay ang magtagumpay sa kahit anong paraan. Tumahimik siya saglit bago tumango ng isang beses. Pagdapo ng mata, pareho silang nawala sa battleground, naghahanap ng tahimik na lugar para sa kanilang duelo. Ngunit para sa iba, hindi ito tungkol sa isang one-on-one na labanan. Pareho sina Jiang Yi at Phoenix Yuanren ng parehong layunin, alisin ang kalaban ng mabilis hanggat maaari, kahit anong kapalit. Umalinggaw ang matalim na utos ni Jiang Yi, pinaalalahanan ang kanyang koponan na magkalat agad. Ngunit, bago pa man sila makagalaw upang sundin ang utos ni Jiang Yi, biglang tumindi ang gravity sa lugar, dumoble ng 10 beses sa isang iglap. Isang matinding puwersa ang dumapo sa lahat, pansamantalang pinigilan sila sa kanilang mga posisyon. Ang mga hindi eksperto sa bilis o liksi ay nahirapan laban sa matinding bigat na pilit silang tinutulak pababa, nagulantang sa biglaang pagbabago. Gayunpaman inaasahan na ito ni Jiang Yi. Naipaalam na niya sa kanyang koponan ang tungkol sa mutant na may kakayahang kontrolin ang gravity na nakatago sa hanay ng kalaban. Dahil dito, hindi sila nagtipon ng magkalapit. Sa tulong ng kanyang pangitain, nakayanan nilang kumalat sa iba't ibang direksyon bago pa man sila tuluyang maipon ng gravity. Gayunpaman, ang sandaling pag-aatubili ay sapat na para sa eclipse. Nakita nila ang pagkakataon at sinunggaban nila ito. Magkasunod na naglunsad ng atake sina Jinguji Seiichiro at Phoenix Yuanren, isang koordinadong pagsalakay na nakatutok kay Jiang Yi. Kasabay nito, binuksan ni Kurosawa Akiga, ang mabigat na mamamana ng eclipse, ang kanyang maluwag na trench coat at ibinuyangyang ang isang malaking itim na hand cannon na nakakabit sa kanyang braso. Sa isang nakakatakot na ngiti, tinutok niya ang kanyang armas kay Jiang Yi at sa kanyang koponan sa ibaba. Nang walang pag-aatubili, pinaputok niya ang isang nakamamatay na energy blast. Isang napakalaking sinag ng liwanag ang sumugod patungo kay Jiang Yi, at ang lakas nito ay tila hindi matitinag. Ngunit bago pa man ito tumama sa kanyang target, ang atake ng enerhiya ay naglaho na parang nilamon ng isang hindi nakikitang kalawakan. Ang buong enerhiya ay naabsorb ng dimensional space ni Jiang Yi. Samantala, si Jinguji Seiichiro ay kumilos ng mabilis, ang mga daliri niya ay bumuo ng mga seals na halos hindi kayang sabayan ng mga mata. Sa isang galaw, inihagis niya ang mga dosenang papel na figurin sa hangin. Isang pagsabog ng usok ang sumabog sa paligid nila, at sa isang iglap, ang mga ito ay nagtransforma upang maging malalaking shikigami na nilalang. Karamihan sa mga nilalang na ito ay nilikha para sa isang layunin lamang, ang kontrahin ang mga demon dogs ni Jiang Yi na sumasabog. Kapag pumutok, ang mga nilalang na ito ay maglalabas ng nakamamatay na puwersa. Habang pinapanood ang kanyang plano na isinasakatuparan, si Jinguji Seiichiro ay ngumiti. Bulong niya sa sarili na ang dimensional space ni Jiang Yi ay may limitasyon. Kung matatalo nila ito, magiging walang silbi ang kanyang kakayahan. Hindi nag-aksaya ng panahon si Jinguji Seiichiro. Sa isang matalim na boses, iniutos niyang umatake ang kanyang Shikigami Army. Ang nangunguna sa atake ay ang kanyang mga demon dogs na sumasabog. Simple lang ang estratehiya niya, wasakin ang dimensional gate ni Jiang Yi. Kapag nangyari iyon, mawawala ang 70% ng lakas pandigma ni Jiang Yi, at sa pagkakataong iyon, madali na nilang matatalo ito. Agad na naisip ni Jiang Yi ang kanilang plano, ngunit nakita rin niya ang mas malalim na patibong na nakatago dito. Kung hindi niya gagamitin ang kanyang dimensional gate, kakailanganin niyang tanggapin ang buong impact ng pagsabog ng mga shikigami. At kahit makaiwas siya sa mga pagsabog, ang kanyang mga kasamahan ay hindi makakaligtas. Nang walang pag-aatubili, tinawag niya si Huahua at inutos na magtago. Pagkatapos, itinulak niya ang kanyang mga kasamahan palayo at binuksan ang dimensional gate. Ang mga demon dogs na sumasabog ay nahigop sa loob, at sa ilang sandali, sumabog sila sa loob ng extra-dimensional space. Umiti si Jinguji Seiichiro, kumbinsido na siya ay nanalo. Ito na ang sandali na matagal niyang hinihintay. Sa dami ng mga self-destructing shikigami sa kanyang mga kamay, handa na siyang patuloy na magpadala ng mga ito hanggang sa mag-collapse ang lakas ni Jiang Yi. Ngunit bigla nawala ang kanyang ngiti. Ang mga labi ni Jiang Yi ay pumait, at sa sandaling iyon, napagtanto ni Jinguji Seiichiro na may mali. Itinaas ni Jiang Yi ang kanyang kamay, nakaharap ang palad sa mga mandirigma ng eclipse, at sa isang tahimik na boses, inilantad niya ang kahinaan ng kanilang impormasyon. Nakalimutan nilang isama ang isang mahalagang detalye,
kaya niyang itaboy ang lahat ng pisikal na atake. Naramdaman ni Jimuji Seiichiro ang kabog ng kanyang puso. Lalong umiti si Jiang Yi at nagsalita ng malakas, isinasaalang-alang ang pinagmulan ng isang pagsabog. Sa huli, ito'y isang pisikal na puwersa lamang. Isang dimensional gate ang bumuka sa palad ni Jiang Yi, at mula dito, ang mismong pagsabog na kanyang naabsorb ay ibinalik niyang muli. Ang pinagsama-samang puwersa ng mga self-destructing demon dogs ay sumabog mula kay Jiang Yi sa isang napakalaking energy blast, pinatatamaan ang tuktok ng bundok. Hindi ito isang ordinaryong atake. Ang lakas ng pagsabog ay kayang wasakin ang buong battlefield at gawing abo. Kaya't ang takot ay kumalat sa hanay ng Eclipse. Kung mahuli sila sa blast, tiyak ang ganap na pagkawasak. Hanggang dito na muna magtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong panunood. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi niyo ma-miss ang mga updates. Babalik ako bukas para sa isa pang kapanapanabik na episode. Hanggang sa muli, ingat kayo at tandaan, ang lahat ng problema ay may solusyon, at wag mo nang paabutin pa sa Rafi Tulfo in action.